are back, mga kada. Kami mga babae, kilala na successful sa larangan ng fashion, beauty, entertainment, business, at maging sa politics. Inaasahan na kami ay lumakad at kumilos with finesse and poise. Ano nangyari sa akin? Paano nangyari yun? Pero as time goes by, pinasok na din naming mga kababaihan ang mga so-called macho fields, gaya ng pagiging pulis, bumbero, at ang pagpapalipad ng erplano. Sabi nga, there is no limit to what we as women can accomplish. Diba? Diba, Emma? Diba, Mau? Diba? So ngayong umaga, women empowerment po ang ating pag-uusapan. Yan po ang tampok sa ating Pinoy Inspiring and Amazing Story. Isang Pinay po na kababayan natin ang pinasok ang mundo ng pagpipiloto. Ngayon, kabilang na siya sa 5% lamang sa buong mundo na female pilots. Akalain mo yun? Let's all welcome ang ating kababayan na si Charmaine Aberin. Good morning, Charmaine! And welcome sa Kada Umaga. Morning po. Charmaine is coming to us from Hong Kong. Tama ba, Charmaine? Yes po. Opo. Live from Hong Kong. Si Charmaine, salamat Charmaine for waking up extra early for us kahit day off mo ngayon. All for you, ma'am. Yay! Sabi nga nila, Charmaine, ang aviation industry daw ay dominated ng mga kalalakihan. Biro mo nga yun, 5% lamang in the entire world ang female pilots. At may mga kilala rin tayo mga Pinay na naging piloto din. To name a few, nandyan sila Amy Carandang, si Brooke Castillo, Jessica Fox. Pero sa dami po ng trabaho, bakit pagiging piloto ang napili mo? Ever since I was small po, yun talaga yung gusto ko. Nakakita ko ng plane dati, sabi ko, na-intriga ako. Sabi ko, gusto ko mag-pilot. Actually, astronaut nga yung una pong gusto ko eh. Kaya, Yes! sabi ko, ay gusto ko yun, pilot. I was 6 years old then. And then when my teacher asked me in nursery pa lang po ako noon, anong gusto mo maging paglaki mo? Sabi ko, gusto ko pong maging pilot. Kaya yun po rin po yung nakalagay sa yearbook ko nung nursery ako. I want to be a pilot. Talagang childhood dream ko po siya. Grabe yung vision mo, no? 5 years old pa lang, parang alam mo na kung ano yung gusto mong gawin. Lahat naman tayo, we said something when we were young kung anong gusto nating gawin, pero not all of us take it all the way until we actually achieve it. At alam kong tutol pa ang mga magulang mo sa pangarap mong maging piloto. Tama ba? Opo, kasi po nag-iisang anak ako ng mommy ko at dad ko. So, ang sabi nila sa akin, masyadong delikado yan. Tapos, ang liit-liit mo pa, paano ka magkaka-work? So, sabi nung mommy ko, anak, mag-doktor ka kasi pangarap namin maging doktor talaga, magkaroon ng anak ng doktor. Sabi ko, ma, hindi ko matatapos. Paano ko matatapos kung hindi ko hilig? Sabi ko, baka pwede niyo akong pagbigyan na mag-pilot. Kasi yun talaga yung gusto ko eh. Alam ko, matatapos ko. So sabi nila, sige, pero compromise tayo. Ang gawin natin, mag-aral ka kasi sa Philippines po required na may bachelor's degree ka. Any 4-year course. Okay. Tapos, tsaka ka magpa-flying. Kasi flying itself is not a bachelor's degree. Okay. So, sa airlines sa Philippines, ang main requirement is for you to have a bachelor's degree. So, ang kinuha ko pong bachelor's degree is a pre-med course, which is psychology. Para pag hindi ako nag-succeed being pilot, hindi ako nakapasok sa airlines, magdo-doktor ako, itutuloy ko po sana. Kaya lang pinalad po, sa awa po ng Panginoon, pinalad po ako makapasok ng airlines. Kaya nandito po ako ngayon. Parang nakita yata ni God yung heart mo talaga. At talagang, sinuportahan ka niya. So, after nun, kailan mo nakuha ang approval ng iyong parents? Before I got into college. Because bago pa mag-college, di ba po sa schools, meron tayong mga career talks. Tapos, binigyan nila kami ng opportunity na pumunta sa schools na gusto namin, sa course na gusto naming tahakin. And then, hindi ako nag-apply talaga sa ibang school. Kung hindi, dun sa isang school lang sa Philippines na nag-offer ng bachelor's degree. Kaya nung nalaman nila na ba't hindi ka nag-apply, kasi sabi ko, gustong-gusto ko talaga mag-pilot. So sabi nila, sige, itry mo, pero tumagal ako doon, 1 sem lang. Then pinagbigyan ko na sila dun sa compromise na gusto nila. Lumipat ako sa Mapua to take up psychology.
And then, pinagsabay ko siya. So when I'm not in the Wow. university, taking up psychology, I will be in Lingayen or in Calapan, flying the Cessna, the training planes. Oo. So pagkatapos ko po ng college, ng psychology degree ko, tapos na rin po ako sa flying Flying course hours. ko. So sabay po siya. Ang galing! Ang galing-galing naman talaga nun, Charmaine. Oh. Pero I'm sure hindi naging ganun kadali, no? Maraming struggles. Becoming a pilot. Did it ever occur to you na dahil kakaunti lang ang mga kababaihang piloto, dapat siguro hindi ko to i-pursue? Actually, ang naging challenge po sa akin talaga, hindi yung takot na konti lang kami. Kasi yun yung talagang ginol ko. Kasi parang sabi ko, parang wala pa rin akong masyado nakitang pilotong babae. Kaya ginusto ko din eh. Para sabi ko dati, hindi ako mahirapan i-pursue to. Kasi ito talaga yung gusto ko. So kahit konti lang kami, parang gusto ko mag-set ng kasi galing po ako sa all-girls school na kung kaya nilang lahat, kaya din natin. Oo. So, nung nagkakaroon kami ng career talk sa school, naririnig ko yung classmates ko, gusto maging doctor, maging sa teachers, lawyers. Sabi ko, eto na yon, ipopursue ko to kasi ito talaga yung gusto ko. Plus, wala pa akong naririnig talaga na pilot eh. So, yun yung nag-push sa akin. Ang naging concern ko lang noon, paano nga yung height ko? Kasi yun yung laging concern ng parents ko. Kasi I'm 5 flat. Ang lagi nilang kinakatakot, baka hindi mo abot. Or baka hindi ka matanggap sa airlines kasi nga, maliit ka, hindi mo maaabot yung nasa ilalim, tapos nasa taas. Sabi ko, hindi natin malalaman kung hindi ko susubukan. Nice. Kaya ako po Galing. sinubukan. More on outside factors yung kinakatakot ko noon. At saka dapat, ginugol ko noon sa laki ng investment na lalabas sa tuition, Oo. kailangan kong matapos. Kasi kailangan kong maibalik sa parents ko, hindi man financially yung pinaghirapan nila, pero kailangan makita nila na may pinuntahan yung investment nila sa akin, which is to be able to stand alone. Yun po yung naging goal ko nun. Charmaine, ano ang nagiging reaction since there are very few female pilots? Meron bang kakaibang reaksyon sa mga tao to see you behind the, ano ba tawag doon? Hindi naman wheel yun eh. Cockpit po sa flight deck. Yes, in the cockpit. Meron bang kakaibang reaksyon ng mga tao pag nakikita nilang babae ang lumilipad ng kanilang eroplano? Meron po, naririnig ko yung mga pasahero. When I was still flying domestic flights, syempre pag delayed, nakikiupo kami doon sa departure hall. So naririnig ko rin sila na, ay, ang liit, kaya-kaya niya yun. Ay, babae, nakakatakot naman sumakay. May mga ganong comment eh. Pero yun yung naging challenge po para sa akin na i-prove sa kanila na hindi porke babae, na hindi porke maliit, magiging unsafe. Kasi ang importante po sa work namin is to fly the airplane safely. It doesn't matter kung ano ka po, lalaki, babae, gaano ka katanda or kabata. Ang importante po, alam mo yung ginagawa mo eh. Tama. So, kaya kapag naririnig ko sila na gano'n, sige lang, pero sakay kayo. Pag sumakay kayo at yun naman po, naihahatid naman po namin sila ng event-free, incident and accident-free. So I hope na dun nagbabago yung perspective nila na hindi dapat ginajudge yung tao base sa height, sa kasarian. Tama. And I guess I made a mark on them. Kasi after flight, thank you sila ganyan. Pagka lumalabas kami ng flight deck, ganun po. Ako yung magpapapicture pa ako sa iyo, Charmaine. Patuloy mo lang na baguhin ang mga perspective at mga prejudices ng mga tao, 'di ba? Makaluma na yung mga ganyan eh. Tapos Charmaine, after correct me if I'm wrong, no? 9 years of flying, ano pa rin yung satisfaction, yung feeling na naibibigay sa'yo ng paglilipad ng isang eroplano? Actually, hanggang ngayon po, hindi ako makapaniwala na nandito na ako sa pangarap ko. Kay commander or first officer, for as long as I have my license, I'm already happy. Sabi ko nga po, wala na akong mahihiling pa po. Kasi naabot ko na po yung gusto ko.
And yung perks ng ginagawa ko, I really love traveling. And yun po yung perks ng pagiging pilot eh. Nakakapunta ka sa iba't ibang lugar. Katulad niyan, nung dati, lilipad ka ng Vancouver, pagbalik mo ng home base mo, next is Bali, next is layover ka ulit ng Bangkok, layover kung saan-saan eh. And you're being paid to travel. Matutulog ka sa lugar, magsistay ka ng 1 whole day doon, ito-travel mo lang, tapos babalik ka, tapos babalik ka ulit sa bahay ninyo, tapos lilipad ka ulit. Yun yung perks talaga po. Kaya ko rin pinangarap mag-pilot. Gustong-gusto kong mag-travel. And ito na po yung nangyayari, travel for free. Bayad pa po. Parang nainggit kaming lahat doon, ha? Pero, bakit hindi flight attendant kung yun lang naman ang iyong habol? Hindi ko po talaga naiisip yung sarili ko sa ibang career. Actually, syempre, naiisip ko rin, baka nag-lawyer ako, interesting din po para sa akin. Kaya lang po talagang pilot yung gusto ko. And nag-research din po ako dati. Kailangan din, may height requirement po sa Yun ang may cabin. height requirement. Pero ang piloto, wala. Depende po sa airline yon. Ah, okay. So may mga naman- airline po siguro na meron ding airline na katulad namin. Hindi naman po ako na ano sa medical, andito naman po ako. At napatunayan mo naman na talaga namang height does not matter, Charmaine. Masyado ng high-tech yung airplanes ngayon. Diba? Na-adjust yung upuan, pataas, pababa, forward. So wala na pong problema. Kamusta ang buhay mo dyan sa Hong Kong? Last question ko na lamang sa iyo. Nakaapekto ba ang COVID, I'm sure, sa inyong trabaho, sa iyong industriya? Wala naman po siguro hindi naapektuhan, pero kami rin yung isa sa mga heavily hit industries. So nawalan po kami ng passengers, pero we're surviving through cargo po. Cargo ang dala po namin. It's good to know, Charmaine, na in spite of it all, nandyan ka pa rin sa dream mo. Ginagawa mo pa rin ang iyong pangarap, ang iyong dream na maging piloto. Maraming salamat. You're such an inspiration, Charmaine, not only to women, but to everyone na nagkaroon ng childhood dream, di ba? At talagang pinursue all the way to the finish line. Thank you for po. your time this morning. Matanong ko lang, bakit ka may bouquet sa likod? Sino nagbigay kaka-birthday niya? ko pa lang po kasi. Okay lang! Opo, noong October 25 po, pinadala po ng boyfriend ko. Oh, nasaan ang boyfriend mo? Batiin mo. Nasa Canada po siya. Different time zone. Grabe kayo, LDR. Pati kami ng magulang ko po LDR, kaya mahirap. Mahirap po umuwi. Oo, your family is still here in the Philippines? Yes po, yung daddy ko po nasa Australia, yung mommy ko po nasa Philippines. Hiwa-hiwalay po kami ngayon. Kailangan mo talaga maging piloto para mabisita mo ang lahat ng mahal mo sa Para buhay. masundo mo sila. Basta po walang quarantine. Okay lang po. Charmaine, pagkatapos itong lahat, sana'y makauwi ka na at makabisita ka naman ulit sa Pilipinas after 1 year, you said, and belated happy birthday. Magkasunod lang tayo ng birthday. At patuloy mo lang yan. Keep changing the perspective and keep changing the norm, di ba? Keep soaring Thank you higher. Yes, keep soaring higher, sabi ni Tony Pet. Thank you po. Maraming salamat at mag-ingat ka. Thank you Amazing. po. And we are so in awe and talagang saludo kami sa'yo. Maraming salamat. Thank you po. Yun. At sana naman sa pagsakay natin ng eroplano sa susunod, ma-encounter naman natin si Charmaine. Amazing. Keep soaring higher.